Lihim akong napangiti habang pinagmamasdan si Marcus mula sa bintana ng aking kwarto. Nakahawak ito ngayon sa baywang nito at hinihingal dahil sa dalawang malaking balde na may lamang tubig na daladala nito. Nagpapahinga ito ngayon. Natauhan ako bigla nang may bumatok sa akin. Ang mata! Ang mata! Suway sa akin ni inay na ikinatingin ko rito. Napapakamot sa batok na napangiti ako. Inay naman eh. Napakapasaway mong bata ka. Sermon na naman ito sa akin. Simula nang dumating ako dito kahapon ay puro sermon na lamang ang inaabot ko kay inay. Nagalit pa ito sa akin dahil sa nagpabuntis na lang ako nang hindi pa ikinakasal. Napayuko na lang ako. Sorry po talaga, Nay. Paumanhin ko pa rito. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Hay nako, nariyan na yan. Saka, nasa tamang edad ka na rin naman anak. At alam ko naman na pipili ka ng lalaking nararapat sa'yo. Nararamdaman ko rin naman na mabuti siyang lalaki. Wika ni inay na ikinatingin ko rito. Napansin ko na nakangiti ito habang pinagmamasdan si Marcus habang nagsisibak naman ng panggatong. Napangiti din ako na siyang nahuli ni inay nang bigla itong bumaling sa akin. Ang gwapo ng manugang ko. Kinikilig na dagdag pa nito. Natawa na lang ako ng mahina. Si nanay talaga. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Marcus. Nawala ang pagkakangiti ko at napabuntong hininga nang maalala ang dahilan kung bakit bigla akong bumalik dito sa probinsya. Naramdaman ko naman ang pagtapik ni inay sa aking balikat. Kung may hindi kayo pagkakaintindihan, mag-usap kayo anak. Alam ko na magiging maayos din kayo. Wika pa sa akin ni inay bago ako nito iniwan sa aking kwarto. Bilisan mo dyan pare. Natatawa na utos ni Rafael sa pinsan nito habang nakatambay lang ito sa may puno at kumakain ng nilagang kamote. I hate you, Rafael! Sigaw naman dito ni Marcus bago ipinagpatuloy ang pagsisibak ng kahoy. Naghahanda ako ng tanghalian nang makaramdam ako bigla ng pagkahilo at pagduduwal. Naghagilap ako ng makakapitan para kuhanan ko ng lakas nang may bigla na lang may sumalo sa akin. Are you okay, babe? Boses ni Marcus na halatang nag-aalala sa akin. Hindi ko naman nagawang sagutin ang tanong nito dahil tumakbo ako palabas ng bahay para doon sumuka. Sinundan naman ako nito para haplusin ang aking likod at abutan ng tubig na agad ko namang ininom. Ayos na ako. Sagot ko dito nang matapos akong sumuka. Bumaling ako rito at natigilan pa ako nang mahuli ko itong nakatitig sa akin. I'm sorry. Wika nito sa malumanay na tinig. Iniiwas ko naman ang tingin ko dito at tumayo na para talikuran ito. Hindi pa man ako nakakahakbang ay nagulat naman ako nang bigla ako nitong buhatin. Marcus! Ibaba mo ako! Huwag kang malikot, Marimar. Baka kung mapanong anak natin. Saway nito na nagpatigil sa akin sa pagkakapiglas. Bahagya din akong natigilan dahil sa sinabi nito. Bakit mo kasi ako basta-basta nalang binubuhat dyan, sir? We need to talk. Talk about what? About our issue. I need to explain my side to avoid conflict. Sagot nito na pinaupo na ako sa upuang kawayan nang makarating kami sa may puno ng mga santol kung saan pwedeng tumambay. Umupo na rin sa katapat kong inuupuan si Marcus at nagpakawala ng isang buntong hininga. Don't you trust me, babe? May lungkot sa mata at boses na tanong ni Marcus sa akin. Natahimik naman ako bigla. I trust you. Kung ganun, bakit mas pinaniwalaan mo si Ami kaysa sa akin? What do you mean? Napakunot ang noo na tanong ko naman dito. Medyo naguluhan kasi ako sa tanong nito. What you saw is an edited video, babe. Hindi totoong may nangyari sa amin ni Ami. At hindi ako lalaking nasa video. I will never do that to you. Paliwanag nito na napabuntong hininga pa. Natigilan naman ako at nakaramdam ng inis para kay Ami. Napayuko ako at napakagat labi. Sorry. Paumanhin ko naman dito. Muli akong napatingin kay Marcus nang may maalala ako bigla. Pero yung tungkol dun sa kiss niyo sa opisina, hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin nang bigla itong tumawa. Napasimangot ako. We didn't kiss, babe. Naitulak kasi siya ng sekretary ko kaya napasubsob sa akin si Ami.
I just catch her but I never kissed her. I'm very loyal to you, babe. Wika nito habang napapangiti. Napatitig ako rito at hindi na napigilan pa ang mapaluha. Nawala naman ang pagkakangiti nito at napakunot noo. What? Did I say something wrong? Are you alright, Marimar? Sunod-sunod na tanong nito sa akin. I'm sorry, Marcus. Bigla ko itong sinugod ng yakap. Agad naman ako nitong sinalo kaya sa tabi ako nito na paupo habang yakap-yakap ito. You should be careful, woman. Baka kung mapaano ka tang baby natin. Sermon nito sa akin kaya bigla akong natahimik. Sorry na po. Wika ko na lang dito bago ito mabilis na hinalikan sa labi. Mahal kita, babe. Ikaw lang at wala nang iba. Buong puso na saad ni Marcus. Kailan ang kasal? Biglang singit ng isang boses na ikinilingon naman naming pareho ni Marcus. Umalis na rin ako sa tabi nito para salubungin si Lola Corazon. Napangiti pa ako nang yakapin ito ni Marcus. As soon as possible po, Auntie. Papakasalan ko po agad si Marimar kapag po nakabalik na po kami sa Manila. Masayang sagot nito kay Lola Corazon. Napamaang naman ako sa naging sagot nito. Kung ganon, bakit hindi pa kayo bumalik ng Manila ngayon? Biglang singit naman ni Inay na lalo kong ikinagulat. Po? Ikaw nang bahala sa anak ko, iho. Sabi pa ni Inay kay Marcus habang nakangiti. Nagulat pa ako nang bigla na lang itong niyakap ni Marcus. Salamat po, Nay. Nakangiti na pasasalamat pa rito ni Marcus. Hindi ko na rin napigilan na mapangiti. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Inay at Lola Corazon. Congratulations, pare! Singit naman bigla ni Rafael. Lahat ay nabaling ang tingin dito habang nakatakip ang mga kamay sa ilong. Nawala naman bigla ang pagkakangiti ni Rafael. Ano ba yun, Rafael? Tanong dito ni Marcus habang nakakunot ang noo. Pilit nang umiti si Rafael bago ito nagsimulang tumalikod sa amin habang naka-peace sign. Sorry everyone, sobrahan yata ako sa pagkain ng kamote. Wika pa nito bago tumakbo palayo sa amin. Tinupad ni Marcus ang sinabi nito na papakasalan agad ako nito kapag bumalik kami sa syudad. Nagulat pa ako nang malaman ko na isa ito sa mga naging dahilan kung bakit ito naging busy nitong mga nakaraang linggo. Wedding proposal pa lang sana ang balak nito pero dahil sa nalaman nito na buntis ako ay gusto na nitong ituloy ang kasal na plano nito. Naging ayos na rin ang lahat sa kumpanya pagkabalik namin dito sa syudad dahil na rin sa tulong ng daddy ni Marcus. Nandito ako ngayon sa loob ng dressing room at hinihintay na lang ang pagsisimula ng seremonya. Hindi ko mapigilan na hindi humanga sa sarili kong refleksyon sa salamin dahil lumitaw lalo ang aking kagandahan. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Hinawakan ko ang wedding dress na ngayon ay suot-suot ko. Habang dinadama iyon ay bumalik ang mga alaala kung paano kami nagkakilala at nagsimula ni Marcus. Hindi ko pa rin lubos maisip na aabot kami sa puntong magpapakasal. Isa lang naman akong hamak na katulong na na-in love sa boss pero narito ako ngayon. Magiging asawa na ng boss ko at ng lalaking hindi ko inaasahan na makikilala ko. Ang lalaking nagpatunay na hindi dahilan ang agwat ng estado niyo sa buhay para mahalin ka. Si Marcus na inilaban ako sa lahat para lang maipakita kung gaano ako kamahal. Napangiti naman ako. Congratulations! Nawala ang pagkakangiti ko at napatingin sa nagsalita. Napakunot-no ako nang malingunan ko si Ami na ngayon ay sarkastikong nakangiti sa akin. Anong ginagawa mo rito? Congratulating you! Masama ba? Nakataas ang isang kilay na tinong pa nito sa akin. Nandito ka ba para guluhin ang kasal ko? Tanong ko naman rito na hindi maalis ang kaba dahil sa maaari nitong gawin. Natawa naman ito sa sinabi ko. Are you nervous, Marimar? Don't be. Hindi naman ako pumunta rito para guluhin ang kasal niyo eh. I'm really here to say congratulations. Sabi nito na unti-unting ngumiti ng walang halong sarkastiko. I'll stay mad with you as long as I'm still in love with my ex. But I'm not too desperate to the point that I'll destroy your wedding ceremony. Dagdag pa nito na ikitanahimik ko. Thank you. Nasabi ko na lang dito. Muli itong natawa ng mahina. Don't be nice to me, Marimar. We're still enemies. Wika pa nito na ikinangiti ko naman.
Alam ko naman na kahit papaano ay may taglay itong kabutihan. Tumikim ito bigla nang mapansin nito na nakatitig ako rito. Don't look me that way. By the way, nakausap na ni Marcos si Ma'am tungkol sa contract namin so we are really over. Aalis na rin kami ni Ma'am papuntang States mamaya so you have nothing to worry about. Be happy and have a good family. Dagdag pa nito bago ako basta nalang iniwan sa loob ng dressing room. Napangiti na lang ako. Nang makaalis si Ami ay nagsimula na rin ang seremonya. Tumayo na ako sa kinauupuan ko at nagsimula ng maglakad papunta sa pinto ng simbahan. Nang bumukas ang pinto ay agad na bumungad sa aking harapan ang mga taong naghihintay sa aking pagpasok. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa akin at ang lahat ay nakangiti. Nagsimula na rin akong maglakad papasok ng simbahan habang pinagmamasdan ang kabuuan nito. Napangiti ako nang makita ko sa loob ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay ko. Pumaway pa sa akin si Carlo na ngayon ay may kasamang lalaki na sa tingin ko ay partner nito. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Kay at Mavic kung saan kasama nito sina Lola Corazon at Rafael. Nasa unahang upuan naman si Inay Martha kasama sina Ma'am Mabel at Daddy Manuel. Pagkatapos kong tingnan ng mga bisita ay tumutok naman ang mga mata ko sa lalaking naghihintay sa akin sa may altar. Napaluha ako bigla nang makita ko na napapapunas sa mga mata nito si Marcus habang nakatingin sa akin. Napahinga ako ng malalim at hindi na inalis pa ang aking tingin sa lalaking pinili kong mahalin habang buhay. Lihim akong nagpapasalamat sa may kapal para sa mga taong naging instrumento para magkakilala kami ng lalaking aking minamahal. Hindi ko na napigilan pa ang sunod-sunod na pagtulo ng aking luha dahil sa sobrang kaligayahan. May mga taong hindi natin inaasahan na darating sa ating buhay. At isa ka sa mga yun. Ang makilala ka sa kabila ng napakaraming bilang ng tao sa mundo ay masasabi kong isang malaking biyaya. Masaya ako na maging bahagi ng buhay mo. You are my innocent maid. You are not even my type. You are such an headache. I can't love you. And that's my big lie. You can predict when love strikes you and once you fall in love, you will never escape from it. I'm deeply in love with you, babe. And now we realized love is really unpredictable and unstoppable. We fell in love with each other and we are now together, willing to face a new beginning with our future angels. I love you. Madamdaming saad ni Marcus. You may now kiss your bride. Anunsyo ng pari dahilan para magpalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Ngumiti kami ni Marcus sa isa't isa. Bago nito inilapit ang muka sa akin at dahang-dahang nagtagpo ang mga labi namin. Makalipas pa ang ilang buwan, nagmamadali kaming umuwi ni Marcus sa bahay matapos tumawag ni Ma'am Mabel na umiiyak na ang mga anak namin at hindi mapatahan ng mga ito. Yes, kambal ang anak namin, ang napaka-cute na sina Marlon at Marlen. Ang kambal na lalong nagpatibay sa samahan naming mag-asawa. Nagkaroon kasi bigla ng emergency meeting sa opisina. Nagboluntaryo rin naman sina Mom at ang mga ito na magbabantay sa mga apo nito. Katulong ako ngayon ni Marcus sa opisina dahil ako muna ang tumatayong sekretary nito habang nagpapahinga si Miss Santiago. Dahil bagong panganak pa lamang ito. Hindi naman ako madalas na nasa opisina dahil hindi hinahayaan ni Marcus na mawalan ako ng oras sa anak namin na 6 na buwan pa lamang. Slow down, babe. Saway sa akin ni Marcus nang muntik na akong madapa dahil sa sobrang pagmamadali. Mabilis din itong nakalapit sa akin para hawakan ako sa kamay. Hindi na ako nito binitawan hanggang makapasok kami sa loob ng bahay. Sa tingin mo, Kay, kapag kaya nagpaganda ako katulad ni Marimar, makakahanap din kaya ako ng asawa na katulad ni Marcus? Ang una kong narinig pagkapasok pa lang namin ni Marcus sa bahay. At ang nagtanong ay walang iba kung hindi ang kaibigan kong si Mavic na ngayon ay may hawak na makeup at lipstick. Inilibot ko ang paningin ko para hanapin ang kinaroroonan ng anak ko. Stop dreaming, woman! Narinig ko namang sagot ni Rafael sa kaibigan ko. Nandito rin pala itong pinsan ni Marcus. Narinig ko naman ang pagkontra ng kaibigan ko. I think there is something between the two of them. Napangiti ako nang makita ko ang anak ko na karga ngayon ni na Ma'am Mabel at Inay. Agad akong lumapit sa mga ito. Kinuha kong anak ko kay Mami habang si Marcus naman ay sa buhat ni Inay.
Nakakapagod na talagang mag-alaga ng bata balae. Wika pa ni Ma'am Mabel na nagpapaunat-unat pa ng mga braso. Natawa naman si inay. Atanda na talaga tayo. Buti na lang talaga at napatigil natin sa pag-iyak ng dalawang bata. Daramdaman yata na parating na ang daddy at mami nila. Wika naman ni inay habang natatawa. Salamat po sa pag-aalaga sa anak namin, Mom and Nay. Nakangiting pasasalamat naman namin ni Marcus sa dalawa. Sabay naman napatingin sa amin sina Mom at Inay. Ano pa kayong mga bata kayo? Ayos lang yun. Masaya rin naman mag-alaga ng mga apo eh. Saway sa amin ni Inay. She's right. By the way, ibaba niyo na muna sina Marlon at Marlon nang hindi na maabala ang tulog. Wika naman ni Ma'am Mabel na itinaboy na kami papasok sa aming kwarto. Thank you for giving light to our home, wife. Wika ni Marcus bigla. Napatitig ako nito at napangiti. Ngumiti rin ito sa akin. You are like them, babe. You are like a stars that gives light to my darkest night. They told that mother is light and they are right. You are the light that I need the most to have a clear, brightest future with our kids. Dagdag pa nito na labis na nagpasaya sa akin. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking luha. Thank you as well, Marcus. You are also a good foundation to our family that I need the most to build this kind of home where I can be the light. You are my home and our kids. I love you. Wika ko naman dito na ikinangiti nito. Buong puso ako nitong hinalikan sa noo. Wala nang mahihiling pa si Marimar dahil meron siyang napakabait at mapagmahal na asawa at kambal na anak na nagbigay kulay sa buhay nila. At si Marcus naman ay sobra ang kaligayahan dahil dumating sa buhay niya ang babaeng magpapabago ng takbo ng buhay niya. At pinapangako niya na gagawin niya ang lahat para mapasaya lamang ang kanyang asawa at ang kambal niyang anak na sina Marlon at Marlen. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.